Nagluto na naman ng lechon belly ang mame. Hello mga mi! Kamusta naman kayo dyan? Ngayong araw nga ay dadali namin si Ate Misha sa dentist niya kaso yung dentist na pinagdadalhan namin sa kanya ay fully booked na kaya dinala namin siya sa ibang dentist. Paano ba naman yung dalawang ngipin niya sa unahan ay nagwi-wiggle-wiggle na daw kaya nag-insist na si Ate Misha na dali na daw siya sa dentist para bunutin na dahil medyo masakit na daw. Dahil umuuga na nga yung ngipin niya sa unahan ayan at madali lang nabunot. Kaso sabi ng dentist ay 2 buwan or 3 buwan pa daw bago tumubo yung ngipin niya. Ay ako talaga yung nanghihinayang sa magagandang ngipin ni Ate Misha pag binubunot kasi akala ko talaga hindi na magpapalit yung ngipin niya. Dahil walang free ice cream dun sa dentist na pinagdala namin kay Ate Misha kaya ayan dinala namin siya sa lolo para kumain ng ice cream. Pag uwi nga namin ng bahay ay dumiretso na kaagad ako ng kusina para asikasuhin naman yung mga lulutuin ko. So ayan, renol ko lang yung pork belly and then i-dry natin ng mabuti yung skin bago natin isalang sa oven. Sinet ko siya sa 250 degrees Celsius sa unang salang and then i-adjust yun na lang pag alam yung maluluto na yung lechon. Habang nakasalang ang ating lechon ay nag-get naman ako ng mga gulay na isasangkap natin sa Korean japchae. Magluluto uli kasi ang mami ng Korean japchae. Pagkatapos ko mag-get ng mga gulay, pumasok ako sa kwarto dahil sabi ko kay Daddy Ming patulugin yung mga bulilits. Abay tingnan nyo naman ang nangyari. Ang kalat at ang nauna pang matulog ay yung nagpatulog. Diyos me. Sleeping Beauty habang yung dalawang bulilits ay bulat ang 2 mata. Bumalik na lang ako sa kusina at itinuloy ang aking pagluluto. Nagisa lang ako dyan ng sibuyas at ang gagamitin natin ngayon ay sliced pork belly. Na magisa-gisa ko na nga yung sibuyas and baboy, sinunod ko naman yung ating carrots. Ginisa-gisa ko lang din and then hinulog ko naman yung red bell pepper and green bell pepper. Hinalo-halo ko lang para naman masute ng mabuti and then dinagdagan ko ng konting tubig para maluto ng maayos yung ating gulay. Madami-dami nga yung linuto ko ngayong Korean japchae dahil pinapunta ko rin yung mga in-laws ko para naman makasalo-salo namin sa pagkain. Luto na nga yung japchae and sinet aside ko muna siya at eto naman yung hinarap kong ating lechon belly. Ayan at luto na nga. Siguro mga me and D ay nagtataka kayo bakit hindi ko dinetails yung pagluluto ng ating lechon belly. Sorry po kasi hindi ko talaga pwedeng i-share yung kung paano iluto yung aming lechon belly. Siguro next time na lang pag-iisipan muna ng mame. Charot, bini-business kasi ng mame yan. Pasensya na po talaga. So ayan, ready na yung ating pagkain. Kain tayo mga me and D. Ito po yung aming mga bisita. Sila po ay mga bunsong kapatid ng mami at ang batang lalaki niyan ang pagkapogi-poging pamangkin ng mami. Diba? Ang gaganda. Pagkatapos nga namin manginain, lumipat naman kami sa labas at tingnan nyo naman ng mga bulilits. Napaka-cute. Si Ate Misha ay wala nang pakialam talagang sa adults na siya nakabilong. Ang lilipots naman and Teo, sobrang sweet, walang hinto sa pagyayakapan. Palibasa ang tagal na hindi nagkita. Tarugtong pala to ng birthday ng mami. Palibasa mga busy, may kanya-kanyang trabaho. Ayan at ngayon lang nagkita-kita. Konting inuman, konting kantahan, konting kasayahan lang. May mga tama na nga ng mga oras na yun kaya naman ang Daddy Ming todo effort na sa pag-aalalay. So ayun lang mga misa na nagustuhan nyo ang video na to. See you to the next video. Bye!